Yung microphone kay Alan, please. Thank you. Hello po, congratulations everyone. Yung tanong ko kay Angelica sa kay Sanjo, fresh from the success nung MMFF movie nyo, you're working together right now dito sa bagong series ng Prime. How do you, kumbaga, compare yung character nyo dito? Of course, you're still a mom and dad dito, di ba? Pero ano yung challenges you encounter aside dun sa sign language na ginagawa ninyo? Parang ang hirap mag-acting ng di ba? Na mailabas mo emotion mo through sign language. Challenges you encounter and comparing your character from the past. Mahirap siya i-compare kasi very different talaga siya. Unang-una, from Unmarry, magkaibigan kami dun sa pelikulang yun eh. We don't share a child sa movie na yun. So, dun pa lang malayong-malayo na. And iba yung tinatakal niya, kahit pa paano may lightness yung movie. With this, straight out drama and suspense lang talaga siya. And what's challenging, of course, is kami mga actors, somehow umaasa kami sa voice, sa delivery namin, sa mga kung paano namin deliver yung mga linya namin, and may impact yung mga yon. So kapag you deliver a certain line, minsan nadadala ka pa dahil dun sa delivery na yon, or yung co-actor mo nag-deliver na ganitong linya, grabe yung impact nun. Maiiyak ka, di ba? Or magagalit ka din dahil dun sa sinabi niya yun. But with this, since wala kaming ginagamit na ganun, we use sign language, aasahan mo lang talaga yung expression ng mata nung anak mo, and yung connection nyo, yung chemistry na meron kayo. So I think yun yung pinaka-challenging lang talaga. Bukod of course, sa kailangan mo i-memorize yung sign language na hindi naman yun yung mga first language namin, hindi naman kami pinanganak na alam talaga namin yung mga yun. So, challenging siyang aralin, but of course, habang along the way, nung natututo kami, nakikita mo yung fun part niya, nakikita mo yung inclusivity nung na kaya talaga siya, kaya mo nung una akala mo mahirap, and may mga mararamdaman ka pang parang, naku, ang ang hirap pala ng buhay nila. But no, pag nakita mo yung joy and yung life na meron sila or kung paano nila dalhin yung mga sarili nila, kakaibang experience din na ma-expose sa buhay nila. Thank you. Si Sanjo. Ayun, dagdagan ko na lang. Totoo nga na ibang-iba naman talaga yung mga pinanggalingan namin characters sa Mary. Hindi ito yung continuation na nagkaroon sila ng pamilya. Yun nga, bukod sa mga technicalities, yung emotion and yung chemistry ng pamilya yung inaalagaan ko. Kasi doon naman talaga kakapit. Kung ano man yung tema kung ano man ng dulo ng story na itong Silent Noise, kailangan mag-work yung mga chemistry or connections ng bawat characters, hindi lang ng pamilya namin, ng pamilya ni Tommy, tsaka nila Joem, at saka ng lahat ng characters. Challenging siya ulit dahil dito hindi bata pa yung totoong yung anak ko, si Sabino. So wala pa rin akong experience na maging magulang ng tatlo na mga ganitong edad na. So iba rin yung dynamics, at hindi rin siya ganun kadali na parang automatic alam mo na yung emosyon kasi na-experience ko na. Kasi yung pagpoprotect ko dito sa tatlong to, hindi pa naman yun yung sitwasyon ko kay Sabino, di ba? Si Sabino poprotektahan ko lang sa mga lamesa, sagdan, mga ganun pa lang sila sa mga totoong buhay na nila. Sa lamok. So, yun yung masarap. Yun yung masarap na journey nung paggawa nitong Silent Noise. Dahil hanggang saan ba ang pwedeng gawin ng isang tao para, di ba, para hindi mawala yung pamilya niya sa'yo kahit na alam mong nagbabawi ka o sa past mo may nagawa kang kasalanan. Thank you, si.